Una po sa lahat ay nais kong batiin ang Sovereign Grace Baptist Church ng happy anniversary, 41 taon na ang Panginoong Diyos ay kumikilos sa iglesyang ito at alam niyo po, kayo ang nagiging modelo namin, sinusundan namin at sa inyong katapatan kami din po ay nahahamon sa inyong patuloy na pagtatapat sa Panginoon. Kaya po muli, sa pangalan ng Panginoon at sa pangalan ng iglesyang aking pinaglilingkuran, ang Plaridel Sovereign Grace Baptist Church sa lugar ng San Jose, kami po ay bumabati sa inyo ng Happy Church Anniversary. Nagpapasalamat po ako una sa Panginoong Diyos sa privilege na makapangaral ng salita ng Panginoon o salita niya sa inyong Bible Conference. Salamat din po kay Pastor Eric at kay Ma'am Tess sa tiwala na makatayo sa pulpitong ito. Salamat po sa buong Sovereign Grace Baptist Church family na hanggang ngayon ay hindi nakakalimot sa amin at patuloy na nagmamahal sa gawain ng Panginoon sa lugar ng San Jose. Sa biyaya po ng Diyos, ang gawain ng Panginoon sa Plaridel ay nagpapatuloy bukod po sa mga regular na gawain tulad ng worship service, Sunday school, church Bible study, prayer meeting, discipleship, ay mayroon po kaming Children's Saturday School. Kaninang umaga, nag-umpisa ang aming Daily Vacation Bible School at ito ay hanggang sa Friday. At sa Saturday, May 23, ang amin pong graduation day. Ayaw kong sabihin sa inyo na sa aming graduation day, nagbibigay kami ng mga school supplies sa mga batang nakatapos. Dahil hindi po ninyo na itatanong, yung mga batang pinagmiministrihan po namin doon ay mga mahihirap, kaya school supplies ang aming ibinibigay dahil malaking tulong po iyon sa magulang nila sa kanila pong pag-aaral. At salamat din po sa Panginoon dahil ang curriculum na ginagamit namin sa aming pong Vacation Bible School for 2 years ay sariling gawa na po ng aming iglesia. Yung mga young people na kasama ko po ngayon ay bunga ng aming children ministry. At 2 po sa kanila ang nag-aaral na sa Bible School ngayon. Itong darating po na pasukan ay 3rd year na po sila. Ang isa ay taking pastoral studies at ang isa ay Christian education naman. Ang lahat ng ito ay biyaya at gawa ng Panginoong Diyos sa amin. Kaya hindi kami o ang sino paman, kundi ang Diyos lamang ang dapat tumanggap ng kapurihan at kaluwalhatian. Mga kapatid, kagalakan po para sa akin na ako ang unang maging tagapagsalita ng inyong Bible Conference. So bago tayo mag-umpisang mag-aral ng salita ng Panginoon, inanyayahan ko kayong samahan ako sa isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos at aming Ama, narito po kami sa iyong presensya. Dalangin ko po na nawa kayo ang mag-ministeryo sa amin at ang iyong mga salitang mahahayag ngayon ay lagakan po ninyo ng buhay at ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa upang ang mga salitang aming ipapahayag ay hindi lamang magdagdag ng kaalaman sa bawat isa sa amin, kundi higit sa lahat, magkaroon kami ng pagkakilala at pagkaunawa sa iyo, lalo Panginoon, higit sa lahat, sa kaligtasan at sa paanyaya mo sa amin ngayong gabi. Samahan mo kami ngayon, Panginoong Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa kasaysayan, may isang lalaking nagngangalang Agustin of Hippo. Isa siyang matalino at mahusay na guro, hinahangaan sa kaniyang talino at pagsasalita.
Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang kanyang buhay ay puno ng paghahanap. Hinahanap niya ang kasiyahan sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan. Hinahanap niya ang kahulugan ng buhay sa pagkakaroon ng karunungan at ang kapahingahan sa mga bagay na makakamit mula sa sanlibutan. May isang panahon na kahit siya ay nasa gitna na ng tugatog ng tagumpay, naramdaman niya na parang may kulang sa kanya at may bigat sa kanyang puso na hindi niya kayang ipaliwanag. Hanggang dumating ang sandali na siya ay napagod sa kanyang sariling paraan ng pamumuhay at sa kanyang aklat na entitled o tinatawag o ang aklat na ito ay Confessions. Ang aklat na ito ay autobiography ni Augustine, pero hindi lang po ito isang simpleng kwento ng buhay ni Augustine, kundi isang taimtim na pag-amin ng kanyang dating buhay at kung paano siya binago ng Diyos. Kaya tinawag ang aklat na ito na Confessions. Sa aklat na ito, isinulat niya ang mga salitang ito. Our hearts are restless until they find their rest in you. Ipinapakita ni Augustine sa mga sinabi niyang ito na kahit anong gawin ng tao sa kaniyang buhay, kahit gaano siya katalino at kahit gaano o ano pa ang kaniyang marating sa buhay, kung hindi siya lalapit sa Diyos, mananatili siyang walang kapahingahan. Sa conference na ito, ang tema ay Come unto me. Isa po itong panawagan. At kung kayo'y mayroong banal na kasulatan, itong temang ito ay hango sa Mateo chapter 11, verse 28 to 30. At kung kayo po ay may mga Bible, paki-open po ninyo, pakibuksan po ninyo sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Pero this time, ang akin lang pong ifo-focus ay ang verse 28. Dahil 3 gabi naman ito na conference, so sa mga susunod sa akin, I believe na mako-cover nila itong mga remaining verses. Pero ako ay magpo-focus lamang sa verse 28. So ang sabi po sa verse 28 ay ganito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang big idea o yung main idea ng talatang ito ay ganito. Ang tunay na kapahingahan ng ating kaluluwa ay matatagpuan hindi sa sanlibutan o sa mga bagay na ibinibigay ng sanlibutan, kundi sa persona at presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay araw-araw. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang reliyon ng mga Hudyo ay hindi lamang simpleng pagsamba sa Diyos, kundi ito ay naging burden sa kanila. Sapagkat sa halip na magdala ng tunay na kagalakan at relasyon sa Diyos, ang relihiyong nila ay napuno ng napakaraming alituntunin, tradisyon at interpretasyon ng batas na halos hindi na kayang dalhin ng isang ordinaryong tao. Ang mga Pariseo, bilang mga tagapagturo ng kautusan, ay nagdagdag ng maraming oral laws at mga patakaran upang matiyak na nasusunod ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga dagdag na rules na ito ay naging mas mabigat kaysa sa mismong layunin ng kautusan. Sa halip na makatulong sa mga tao na lumapit sa Diyos, mas lalo silang nabigatan at nalito. Kaya ang resulta, maraming mga tao ay religiously active pero spiritually
exhausted. Aktibo sila sa mga gawain sa templo. Sumusunod sila sa mga rituals at sinusubukang maging tapat sa kautusan. Ngunit sa loob nila, pagod na pagod ang kanilang kaluluwa. May sumusunod sa panlabas, pero may bigat sa puso. May anyo ng pagiging reliyoso, pero walang tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus dito sa talata, lumapit kayo sa akin. Sa unang tingin, parang simpleng panawagan lamang ito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. Parang pahinga lang sa pagod na katawan. Pero kapag ito'y pinag-isipan natin, makikita natin na ito ay hindi tungkol sa pahinga ng katawan, kundi panawagan ito sa isang mas bagong paraan ng pamumuhay, ang paglapit sa Panginoon upang magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya araw-araw. Kaya kung titingnan ninyo ang buong talata, sa verse 28, ang paanyaya ng Panginoon, come to me. Pero pagdating mo sa verse 27, anong sabi niya? Dalhin ninyo ang aking pamatok. Ito ay bagong uri ng pamumuhay na kung saan nais ituro ng Panginoon. So ang paglapit sa Panginoon ay hindi lamang upang mawala umaalis ang burden, kundi upang magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Inyong pasanin ang aking pamatok. Ang tawag natin ngayon yan ay discipleship. So hindi lang tayo tinatawagan dito na lumapit sa Panginoon upang maalis ang mga pabigat natin sa buhay, kundi tinatawagan tayo dito ng Panginoon para maging disipulo niya, para sumunod sa Kanya. So mga kapatid, sa talatang ito na ating ipofocus, tatlong mahalagang bagay ang makikita natin dito sa talata. Una, ang paanyaya ng Panginoon in verse 28a. Ang pangalawa, ang inaanyayahan ng Panginoon, verse 28b. At ang pangatlo, ang pangako ng Panginoon, verse 28c. Ang unang bagay na makikita natin dito sa talata, ang paanyaya ng Panginoon sa verse 28. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sa original na wikang Grego, ang salitang come o lumapit ay may kaisipan ng isang tiyak at pagkilos na bunga ng pagpapasya. Kailangang mayroong pasya na gagawin ng isang tao. Kaya yung salita ng Panginoon, come, nagpapahiwatig ito na ito'y pagkilos na bunga ng pagpapasya. Ibig sabihin, ang paglapit sa Panginoon ay hindi aksidente, kundi dapat intentional na paglapit ng isang tao kay Jesus. Hindi lamang ito. Mapapansin din natin sa talatang ito na ang salitang come or lumapit ay nasa present imperative. Ibig sabihin, ito ay tuloy-tuloy na paglapit kay Jesus. Hindi ito one-time event, kundi paulit-ulit na paglapit ng isang tao kay Jesus. Sa makatuwid, mga kapatid, ang paglapit kay Jesus ay dapat lifestyle ng isang tao, lalong-lalo na ng isang tunay at totoong mananampalataya. Kaya ang aking tanong sa inyo, ganito po ba ang larawan ng ating buhay sa Panginoon? Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano ang busy sa ministry, faithful sa attendance sa mga gawain ng Panginoon. Pero kung susuriin ang puso, malayo at unti-unting napapalayo kay Kristo, nawawala ang gana sa presensya niya. Nagiging mechanical ang prayer, nagiging routine ang devotion, at ang pinakamapanganib at nakakatakot sa lahat,
ay yung abala tayo sa gawain kahit wala na ang intimacy sa Panginoon. Isipin mo ang isang mag-asawa na matagal ng kasal. Araw-araw silang magkasama sa bahay, kumakain sa isang mesa, natutulog sa isang kwarto, pero wala na yung malalim na usapan. Wala na yung intentional na pakikinig at tunay na koneksyon sa isa't isa. Kung titingnan mo sa labas, parang okay sila. Pero sa loob, may distansya na. Ganon din sa spiritual life kung minsan. Maaring nagde-devotion ka pero hindi ka talaga nakikipagniig sa Kanya. Nagpe-pray ka at nagmi-ministry ka pero hindi ka pala sumusunod sa Kanya. Dahan-dahan at hindi mo namamalayan na napapalitan ang relasyon ng routine. Mga kapatid, suriin natin ang ating sarili ngayong gabi. Kailan yung huling pagkakataon na lumapit ka kay Jesus, hindi para humingi ng tulong sa gawain, hindi para humingi ng gabay sa paghahanda ng sermon o mga pagtuturo o mga paglilingkod, kundi para talagang makasama lang siya. Kailan ang huling pagkakataon na nanahimik ka sa Kanyang presensya? Kailan yung pagkakataong hinanap mo siya at nakinig ka sa Kanyang mga salita? Kung aalisin ang ministry mo ngayon, mananatili pa ba ang desire mong lumapit kay Kristo? Tandaan natin ito, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ni Jesus para lang magtrabaho o maglingkod o maging abala sa Kanya. Tinawag niya tayo para lumapit sa Kanya at makasama siya araw-araw. At kung hindi ka lalapit, kahit gaano karami ang ginagawa mo, tiyak na mapapagod ang iyong kaluluwa. Kaya ang panyaya, lumapit kayo sa akin. Mga kapatid, hindi lamang ang paanyaya ng Panginoon ang ating makikita sa talatang ito, kundi maging ang inaanyayahan ng Panginoon. Malinaw ito sa verse 28b. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sino yon? Kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Kung ang paanyaya ay lumapit, ang tanong ay, sino ang inaanyayahan ng ating Panginoong Jesucristo na lumapit sa Kanya? Sa biglang tingin sa talatang ito at sa biglang pangunawa dito, tila ang paanyayang ito ay para sa lahat ng tao. Ngunit sa ating talata, kung ating titingnang mabuti, makikita natin na ang inaanyayahan dito ni Jesus ay hindi ang mga taong ang tingin sa sarili ay malakas at kayang-kaya ang kanilang pasanin, kundi ang mga taong nanlulupaypay at lubhang nabibigatan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang paanyayang ito ay hindi para sa lahat. Hindi ito para limitahan ang inaanyayahan, kundi para tukuyin kung sino ang Kanyang tinatawagan. Dalawang klaseng burden ang binanggit sa talatang ito, mga kapatid. Number 1, yung nanlulupaypay. Yan yung tinatawagan ng Panginoon. Yan yung kinakausap ng Panginoon. Nanlulupaypay. Ito ay tumutukoy sa pagod na galing sa sariling pagsisikap. Yung tipong pinipilit mong maabot ang isang standard, pinagpapaguran mo, pero hindi ka pa rin nasasatisfy. Pangalawa, kabigatan. Ito naman ay tumutukoy sa pasanin na ipinapataw ng iba
mga expectations, mga obligations, mga demands na hindi mo naman pinili, pero kailangan mong gawin. Sa panahon ni Jesus, ang mga tao ay nanlulupaypay sa pagsunod sa kautusan. Hindi lamang upang mapanatili ang kanilang identity bilang bayan ng Diyos, kundi upang magkaroon sila ng kaligtasan sa parusa ng Diyos. Nabibigatan sila sa napakaraming patakaran o alituntunin na ipinapagawa ng religious leader sa kanila. Kaya ang faith nila ay naging burden imbis na blessing. Ang faith nila ay nauwi sa mabigat na obligasyon imbis na sa maayos na relasyon. At ngayon, inaanyayahan sila ng ating Panginoong Jesucristo na kung sila ay nanlulupaypay at nabibigatan sa kanilang ginagawa para magkaroon sila ng kaligtasan sa puot at parusa ng Diyos, magkakaroon lamang sila ng ganong katiyakan sa kaligtasan kapag lumapit sila kay Kristo. Ito pa rin ang paanyaya ngayon sa atin. Kung hindi mo patiyak ang iyong kaligtasan sa parusa at sa puot ng Diyos doon sa impyerno, lumapit ka kay Jesus ngayon upang magkaroon ka ng kaligtasan sa parusa sa hatol niya dahil sa iyong kasalanan. Kaya tayong iligtas ni Jesus sapagkat siya yung alay sa kasalanan. At maaaring tinatanong natin, bakit ang Panginoon ay makakapagligtas sa akin? Anong kapangyarihan mayroon siya? At ang unang sagot sa tanong na yan, kaya ang Panginoon ay mayroong kapangyarihang magligtas sa iyo at sa akin kapag tayo ay lumapit sa Kanya, sapagkat si Jesus ang naging pambayad sa ating kasalanan. Siya yung nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo upang ang puot ng Ama, ang puot ng Diyos ay hindi mo lasapin. At walang ibang paraan upang makaiwas sa puot na iyon, kundi ang lumapit ka kay Kristo upang magtamo ng tiyak at tunay na kaligtasan. Kaya nakakapagligtas ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ang naging pampalubag loob sa galit at puot ng Diyos. Tinanggap niya ang parusa na dapat sa iyo at sa atin. At yan ang dahilan kung bakit mayroong kapangyarihan si Jesus na iligtas ang isang makasalanang katulad mo, katulad ko. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mo si Jesus. Kailangan mong lumapit sa Kanya upang magpamo ng totoong kaligtasan. At hindi lamang iyon, ang Panginoon ay nabuhay mag-uli. Siya'y nabuhay mag-uli mula sa mga patay upang ikaw at ako na lalapit sa Kanya ay mapawalang sala ng Diyos. At lahat ng lumalapit sa Panginoon ay maliligtas. Kaya kung mayroon dito ngayon, hindi pa ninyo natitiyak ang inyong kaligtasan, ang paanyaya ng Panginoon ay paanyaya niya ngayon. Hindi lamang ito paanyaya niya noon, paanyaya niya ngayon. Lumapit kayo sa akin. Kung tayo ay wala pang kaligtasan, ang Panginoon ang ating kailangan. Sabi ni Pablo sa Acts chapter 16, verse 30 to 31, mayroong taong nagtanong sa kanya, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Hindi sinabi ni Apostol Pablo, sumunod ka sa akin sa isang panalangin. Hindi niya sinabi, lumapit ka sa harapan. Ang sinabi ni Apostol Pablo, believe on the Lord Jesus Christ. Sumampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. So para sa atin naman, na mga mananampalataya, kung magiging totoo lang tayo sa ating sarili, hindi tayo nalalayo sa kalagayan ng mga Hudyo noon. Maraming Kristiyano ngayon
ang pagod sa performance-based Christianity. Pakiramdam mo, kailangan mong patunayan ang sarili mo sa Diyos at sa tao. Kailangan mong maging consistent, strong, victorious, palagi. Lalo na kung leader ka ng church. Maraming Kristiyano ang nabibigatan sa mga expectations. Sa ministry, kailangan mong maging effective. Sa pamilya, kailangan kong maging halimbawa. Sa sarili, dapat hindi ako bumabagsak o kaya dapat hindi makita ang weakness ko. At dahan-dahan, ang Christian life ay nagiging isang walang katapusang listahan ng mga religious activities at ito ay nakakapagod. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng pagod ay nakikita. May pagod na hindi napapansin ng iba. May pagod na hindi mo maipaliwanag. Pero ramdam na ramdam ng iyong kaluluwa. Ito ay tinatawag kong spiritual burnout. Wala ka ng gana sa presensya ng Diyos. Ito ay tinatawag kong emotional fatigue. Pagod ka ng makipaglaban sa loob. At minsan, tinatawag ko itong quiet despair. Ito yung tipo na hindi ka naman bumibitiw sa iyong pananampalataya, pero wala ka ng sigla. Ganyan ka ba ngayon bilang isang mananampalataya? At ang pinakamapanganib sa lahat, alam niyo kung ano? Pagod ka na, pero tuloy pa rin ang religious activities mo. Mapanganib ito. Dahil kapag umabot ka sa ganitong estado, natututo kang mag-preach kahit walang freshness. Natututo kang mag-pray kahit walang init sa puso. Natututo kang maglingkod kahit walang joy. At ang masakit, hindi mo na ito pinapansin at nagiging normal na sa iyo ito. Ito ay nakakatakot. Parang halimbawa katulad ng cellphone na ginagamit habang naka-charge. Sa labas mukhang okay, naka-on, gumagana, nagagamit. Pero sa totoo lang, hindi talaga nare-recover ang power ng battery. Umiinit, hindi ba? Marahil, yan ang ating karanasan. At alam ninyo, unti-unting nasisira ang system ng cellphone. Gayon ang maraming Kristiyano ngayon. Tuloy-tuloy ang gawain, tuloy-tuloy ang paglilingkod, tuloy-tuloy ang pagdalo, pero sa loob, drain ang kaluluwa. At kung hindi ito ma-address, darating ang punto na bigla ka na lang titigil, hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil wala ka nang maibigay. Kaya kailangan nating itanong ito mga kapatid. Pagod ka ba dahil sumusunod ka kay Kristo? O pagod ka dahil sinusubukan mong abutin ang isang standard na hindi naman niya ipinapagawa sa iyo? Mga kapatid, suriin nating muli ang ating puso. Nagsisilbi ka ba dahil mahal mo ang Diyos? O nagsisilbi ka para mahalin ka niya? Nagsisilbi ka ba sa Diyos o sa tao? Nagsisilbi ka ba talaga sa Diyos o sa iyong sarili? Kapag ang foundation ng ating paglilingkod ay performance, ang resulta ay pagod. Ngunit kapag ang foundation ay grace, ang resulta ay kapahingahan ng kaluluwa. Aminin natin kung pagod tayo. Huwag mong i-spiritualize. Kaya ko to, kahit sobra na ang pagod mo. Huwag mong takpan ng ministry ang pagod mong kaluluwa. Dahil ang totoo, hindi nawawala ang pagod sa pamamagitan ng mas maraming ministry. Minsan ginagamit natin ang preaching, teaching, serving,
leading at iba pang mga ministry sa simbahan para takasan ang tunay na kondisyon ng ating puso. Pero hindi natin ito maitatago sa ating Panginoong Diyos. Hindi kahinaan ang umamin, mga kapatid. Sapagkat ito ang simula para madama natin na kailangan talaga natin si Kristo sa buhay natin. Ito yung simula ng tunay na paglapit natin sa Kanya. Dahil ang paanyaya ni Jesus ay hindi para sa mga nagpapanggap na malakas, kundi para sa mga tapat na umaaming sila ay pagod at nangangailangan. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nanlulupaypay, kung ikaw ay nabibigatan, kung ikaw ay pagod, ikaw yung inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Sapagkat siya lang ang makapagbibigay lunas sa iyong kalagayan ngayon. Mga kapatid, nakita natin dito sa talata, una, ang paanyaya ng Panginoon. Pangalawa, ang inaanyayahan ng Panginoon. At ang panghuli, ang pangako ng Panginoon. Sabi ng verse 28c, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Matapos tukuyin ni Jesus kung sino ang kanyang inaanyayahan, ibinigay niya ang isang napakagandang pangako. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Isa itong tiyak na pangako mula sa ating Panginoon. Tiyak ito sapagkat ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga pangako. Siya ay tapat. Kaya mapanghawakan ang pangakong ito ng isang taong lalapit sa kanya sapagkat dama niya na siya'y nanlulupaypay at nabibigat ang lubha. Ang rest na sinabi ng Panginoon dito sa talata ay hindi po simpleng pahinga. Hindi lang ito tulog. Hindi lang ito bakasyon. O pahinga mula sa trabaho o ministeryo. Ang salitang rest o pahinga sa talatang kapahingahan sa talatang ito ay tumutukoy sa inner peace. Katahimikan sa loob kahit magulo ang paligid. Pangalawa, ito'y tumutukoy sa spiritual relief. Kagaanan ng kaluluwa kahit mabigat ang responsibilidad. At ang pangatlo, tumutukoy ito sa soul restoration. Pagpapanumbalik ng lakas ng iyong pangako. Ito yung mga benepisyo na makakamit ng isang taong lalapit kay Kristo sapagkat mabigat ang dinadala niya. Lalo na kung ang dinadala mo ay ang problema ng kasalanan. Tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay ng kapahingahan sa iyo. Yung tinatawag na kapayapaan sa loob, na kahit anong mangyari sa iyo ngayon, ay hindi ka mag-atubili at hindi ka mamumoblemang ikaw ay nanganganib sa Diyos. Meron kang kapayapaan na ikaw ay talagang ligtas sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Yun yung kapahingahan na ibibigay ng Panginoon sa isang taong lalapit sa Kanya. Ito po ay kapahingahang hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya ni Kristo. Mahalaga ring mapansin natin kung ano ang hindi dito sinasabi ng Panginoong Hesus sa talata. Hindi niya dito sinasabi na kapag lumapit tayo sa Kanya, aalisin ko lahat ng bigat mo. Hindi niya sinasabi rito na kapag lumapit tayo sa Kanya, hindi aayusin niya ang lahat ng problema mo. Hindi rin niya dito sinasabi na kapag lumapit tayo sa Kanya, tatanggalin ko ang lahat ng hirap mo. Sa totoo lang, maraming beses sa buhay Kristiyano, nandiyan pa rin ang problema. Nandiyan pa rin ang responsibilities. Nandiyan pa rin ang challenges. Pero ang kaibahan ay ito. May kapahingahan ka sa gitna ng lahat ng iyon.
Dahil ang ibinibigay ni Jesus ay hindi muna ang solusyon sa problema o pagtanggal ng mga burden. Ang ibinibigay niyang una ay ang kanyang sarili sa atin, ang kanyang presensya sa atin. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. And that's why sa isang tunay na Kristiyano, si Kristo ang kanyang kayamanan. Si Kristo ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi ka pinapahinga ni Jesus sa pamamagitan ng pagbabago sa paligid mo. Hindi niya binabago ang paligid mo upang ikaw ay makaramdam ng kapahingahan. Pinapahinga ka niya sa pamamagitan ng paglapit mo sa Kanya. Kasi mga kapatid, ang ugat ng pagod ng bawat isa sa atin ay hindi talagang workload, kundi yung distansya natin sa Diyos. Kaya kahit magbawas tayo ng gawain, magbakasyon tayo, wag niyo ako ma-misinterpret, hindi ako against sa nagbabakasyon, ha? Magkaroon man tayo ng physical na kapahingahan, kung malayo tayo kay Kristo, mananatili ang pagod ng ating mga kaluluwa. Pero kapag lumapit tayo sa Kanya, kahit marami tayong ginagawa, tiyak may kapahingahan ang ating kaluluwa. Parang ano yan parang batang takot sa dilim at umiiyak sa gabi. Pero pag dumating na ang kanyang tatay at niyakap siya, mapapalagay na at tatahimik na siya. Alam ito ng mga magulang, hindi ba? Pareho pa rin yung lugar at sitwasyon na kinalalagyan niya, pero nagbago ang pakiramdam ng bata. Bakit? Dahil may presensya ang kanyang ama na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ganon din tayo, mga kapatid. Hindi agad nawawala ang problema, ang bigat at hirap, pero kapag naranasan mo ang presensya ni Kristo, nagkakaroon ng kapahingahan ang ating mga kaluluwa. Kaya mga kapatid, saan mo hinahanap ang iyong kapahingahan? Saan mo hinahanap ang iyong kapahingahan? Sa pamamasyal? Sa entertainment? Sa bakasyon? Hindi ko minamasama ang lahat ng iyan, mga kapatid. Ngunit, hindi mo makikita rito ang tunay na kapahingahan. Dahil kung hindi kay Kristo mo hinahanap yung kapahingahan, alam ninyo, panandalian lamang ang kapahingahang makukuha mo sa iba. Kaya kung pagod ka dahil sa problema at kabigatan sa loob mo, huwag mo munang unahin ang pag-aayos ng lahat ng mga problemang yan at ng mga kabigatan mo. Huwag mo munang unahin ang pamamasyal at entertainment. Unahin mong lumapit kay Kristo dahil ang tunay na kapahingahan ay hindi nakukuha kundi tinatanggap mula kay Jesus. Kaya sa gabing ito, sa ating pagtatapos, huwag mong itanong, ano pa ang kailangan kong gawin? Kasi pagka tayo makabigatan, may problema, ating parang tinatanong ay, ano ba ang kailangan kong gawin? Pero sa hapong ito, mga kapatid, sa gabing ito, huwag mong itanong yan. Huwag mong itanong ano pa ang kailangan kong gawin. Dahil ang tanong na yan ay madalas nagmumula sa performance mindset. Madalas nagmumula ang tanong na yan sa self-reliance at spiritual tiredness. Sa halip, mga kapatid, ang itanong mo ay ito, lumalapit ba talaga ako kay Kristo? Minsan iniisip ng iba na sa kanilang pagpunta sa iglesia ay lumalapit sila sa Panginoon. Pero maraming pumupunta sa iglesia na hindi naman talaga lumalapit kay Kristo. Hindi po pareho yung pagpunta sa simbahan at paglapit kay Kristo. Kaya magandang itanong natin, every time na tayo ay naririto, pumupunta tayo sa iglesyang ito, sa lugar na ito, itanong natin,
Malapit ba talaga ako kay Kristo? Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo bago ka lumapit kay Kristo. Sapagkat ang pagbabago ay hindi requirement para lumapit, kundi bunga ng paglapit sa Kanya. May mga tao kasi nagsasabi, bago ako magpunta sa simbahan at lumapit sa Panginoon, kasi alam niyo sa totoo lang, ang simbahan ang pinakamagandang lugar sa paglapit sa Panginoon. Dahil dito tahimik, dito napofocus ang isip mo sa Panginoon. Pero minsan iniisip natin, hindi, baguhin ko muna ang sarili ko bago lumapit sa Panginoon. Hindi mo kailangang gawin yan, mga kapatid. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo bago ka lumapit kay Kristo sapagkat hindi po requirements na baguhin muna ang sarili mo bago ka lumapit kay Kristo sapagkat ang pagbabago ng sarili ay bunga ng paglapit sa Kanya. Hindi mo rin kailangang ayusin ang buhay mo bago ka lumapit kay Kristo. Dahil ang paglapit kay Kristo ang simula ng pag-aayos niya ng buhay mo. Wala tayong kakayahan para baguhin ang ating sarili magpakailanman. Ang tanging may kakayahan upang ayusin, baguhin ang buhay mo, lalo tigit magbigay ng kaligtasan sa iyo, ay walang iba kundi si Kristo. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, wag nating kalimutang itanong sa ating sarili, lalo na sa panahong tayo ay naririto sa lugar na ito. Ako ba talaga ay lumalapit kay Kristo? Dahil si Kristo lamang ang makapagbibigay ng totoo, ganap at lubos na kapayapaan sa bawat isa, kahit ang mundong ito ay punong-puno ng gulo. At sa hapong ito, mga kapatid, nawa, baon natin yung paanyaya ng Panginoon, come to me. At hindi kayo magsisisi. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming